Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. At welcome po dito sa aking vlog. Nako, medyo namamaga yung mata ko kasi naiyak ako kanina dahil sa vlog ko kay Kulaong. Shoutout kay Ate Virgie Badiola, tontuwa doon sa vlog ko. Ngayon, pakinggan po natin itong sasabihin ni Kulaong patungkol po doon sa huling video ni Makagago. Naku, panoorin po muna natin, saka natin reaksyonan. Na sinabi ni Makagago na kung ia-atras ko yung kaso sa kanya, ia-atras din niya yung kaso sa akin. Hindi po mangyayari yun. Hindi po yun mangyayari. Lahat po ng kinaso niya, haharapin ko po yan ng buong pagkatao, buong puso. Alam ko po na hindi ko nasagot yung piskalya dahil wala naman po ako natanggap na subpwena. Maaari po na ako po ay mawarat at mapipiyansa po ako. Yun po yung pinaka-worst. Maaari po na mawarant ako. Magpipiyansa po ako. At haharapin ko po yan ng buong puso, buong pagkatao at buong kaluluwa. Pero sabi ko nga, again, hindi ko isinasantabi ang diwa ng kapayapaan ngayong Pasko. Pero hindi mo ko kayang takutin o hamunin sa ganung bagay. Alam mo, Makagago. Alam mo yan, Mark Jason Warnacolahewa. Alam mong ikaw ang una. Kung totoo man, sabi ko nga, hindi ko isinasantabi ang kapayapaan. Humingi ka ng tawad sa akin dito sa harapan ng bahay ko. Huwag mo na i-video. Dahil may kahihiyang ka may pride ka kamo Pwede kong pagbigyan. Pero ikaw lang. The rest ng mga kasamahan mo at membro ng grupo nyo na halos sumira sa pagkatao ko, sa anak ko, nagbanta sa buhay ko, ay hindi ko patatawarin. Naks! Talaga naman, ang ating Na sinabi ni Idol Kulaong, Alam mo talagang napakabuting tao 'Di ba? Alam nyo, ito na lang yung masasabi natin. Napakalabo po ng isang Kulaong magpatawad. Bakit? Patawarin si MG. Kasi alam nyo po, sa lahat po ng vlogger na bumalahura dito kay Kulaong, si MG na po yun, yung pinaka talaga. Tawa pa lang ni MG dyan kay Kulaong, nakakabwisit na Kung ako si Kulaong kaya po alam nyo, nagpapaka-plastic lang to. Eto pong si Kulaong, napakagaling po niyan mag-inarte. Napakagaling po niyang umarte na kunwari, yung kanyang sinasabi ay mula sa kanyang puso't damdamin. Pero nako, alam na alam ko po ang katarantaduhan ng taong yan. Alam ko po na plastic yan. And it's a trap. Bakit? Ano sabi niya? Pumunta sa harapan ng bahay. Siya lang mag-isa. Huwag na daw mag-video dahil may pride naman daw itong si Makagago. It's a trap. Bakit? Papupuntahin niya sa harapan ng bahay niya si MG. Tapos sasabihin, nagbabanta. Sasabihin, kaya pumunta doon, may gagawin sa kanya masama. Yun nga hindi nakapasok si MG sa loob ng kanyang subdivision na tinitirhan. Ano sabi niya? Kitang-kita daw doon sa CCTV na nagpunta daw si MG sa harapan ng kanyang bahay, umikot-ikot daw doon yung sasakyan at nakuhanan daw ng CCTV. Nasaan kaya yung CCTV na yun? Kasi kung talagang meron pong video na ang kotse ni MG ay paikot-ikot doon sa loob ng kanyang bahay, loob ng kanyang subdivision at pumunta pa sa harapan ng kanyang bahay. 'Di ba? Alam natin na isang malaking katarantaduhan 'yun. Bakit? Naka-live si MG nang pumunta doon. At hindi ito pinapasok ng subdivision. Ngayon, ang gusto nitong si Kulaong, dahil nga nasampahan siya ng demanda na matitindi nitong si MG at naku, meron pa pong mga paparating mula po sa nanay at sa asawa ni MG. Naku, Kulaong, talagang talagang ikaw ay Turop Luzon, Turop Visayas at Turop Mindanao. Turop the Philippines ang iyong gagawin. Talaga magpipilipin loop ka.
Dahil sa kung saan ka makakakuha ng kaso. Ngayon, eto po nga si Kulaong, gustong makaganti kay MG. No video. Wag na daw magdala ng wag na daw mag-video. Tapos ano gagawin? Itatrap nyo si MG. Tapos may gagawin kayong masama. Tapos ang sasabihin ninyo, sumugod si MG dyan. At may planong gawin sa inyong masama. Kahit mag-isa lang siya. Nako. Hindi po ganun ka bobo si MG. At hindi rin po ganun ka bobo ang mga sumusuporta kay MG. Alam natin yan na it's a trap. Alam natin na ang isang Kulaong gustong makabawi kay MG. Yung kanyang paawa effect na yan, pabait effect na yan, nako, it's a trap. Wag na wag po kayong mahuhulog sa katarantaduhan na ito ni Kulaong. Bakit? Sagad po sa buto ang itim ng budhi niyan. Nanay nga minumura, kapatid nga pinagbabantaan at pinagsasalitaan ng kung ano-anong masasakit at masasamang salita. Tapos si MG, papatawarin. Nek-nek mo, Kulaong. Ngayon po, meron pong sagot diyan. May opinion diyan. Si Cap Nino Barsaga. At nako, eto, pakinggan po natin ang masasabi ni Cap Nino patungkol dito sa dinadrama ni Kulaong. Ito, napanood ko yung video post mo, vlog mo nung sa araw o kanina o nung ano lang. Ang sabi mo, papatawarin mo si Makagago kung pupunta sa'yo ng personal. Willing kang magpatawad. Sabi mo, alam mo kaibigan, na ex-friend, na kakaplastikan. Alam mo, kung ikaw talaga magpapatawad ka, at bukan sa puso mo ang salitang pagpapatawad, pagpapakumbaba, hindi mo na kailangan sabihan yung tao na pumunta kung saan impyerno kang naroroon. Kung totoo yung pagpapatawad na sinasabi mo, pumunta o hindi yung tao, patatawarin mo. Dahil lang galing sa puso mo yan. Pero yung kondisyon mo, na sinasabi mong putang ina mo ka, araw-araw nakabayo ka, pumunta lang sa bahay mo si Makagago dahil alam niya naman ni Makagago yung bahay mo, patatawarin mo. Napakalaki mong tanga. Sino ka? Kung ang Diyos nga nagpapatawad, ikaw pang leche ka? Kukin ang ina mo ka, ang dami mong iniskap, ang dami mong binalasubas, binalahurang tao, tapos gusto mo pupuntahan ka ni Makagago? Ano? Ina ka. Alam mo si Makagago, hindi man gwapo si Makagago, hindi naman pangit, pero mas may mukha pa si Makagago sa'yo. Alam ko malaki ang titi ni Makagago dahil bumbayin yung tao. Alam ko si Makagago malaki ang titi niya, matangkad yan eh. Malaking tao yan. Pero, ikaw, kabayo, na trilyonaryo, yung pagmumukha mo hindi mo mapaayos, putang ina. Mukha kang tokmol, king ina mo ka. Sasabihin mo, pag pumunta na sa'yo si Makagago, patatawarin mo, puntahan kang personal. Putang ina mo, leche. Ay, nako talaga si Cap Nino Barsaga. Kaya, busit na busit talaga si Kulaong dito kay Cap Nino. Ba't ba na-play ko pa to? Hindi ko tinapos to Nakita ko lang to. Naku, yan pala pinagsasabi ni Cap Nino Barsaga. Pero alam niyo po, kahit naman, yun naman talaga, totoo naman yun. Diba? Na huwag kang magpiling victim, Kulaong. Parang ang dating pa ikaw pa ang agrabyado. Parang ang dating pa, hindi ka ng balahura ng nanay at ng asawa. At hindi mo dinamay ang kanyang anak. Akala mo kung sino kang santo na napakabait. Na walang sinabing kahit anuman lang na masama. Kaya MG, never kang minura ni MG. Never kang, kumbaga binanata ng below the belt at sinabihan ng mga masasakit na salita ang iyong nanay at ang iyong asawa. Never. Pero ano ginanti mo, di ba?
puro below the belt at puro pagmumura at puro pambabalahura na dinamay pa pati magulang at ang asawa. 'Di ba? Kaya Kulaong, hindi ka biktima dito. Hindi ka aping-api. Hindi ka kawawang-kawawa dito. Sabi nga ni Kap ninyo, marami kang iniskam, marami kang binudol, marami kang tinarantado. Hindi ka biktima. Ikaw ang main actor dito. At ikaw ay marami kang nagawang kasalanan. Kaya wag kang magmalinis na parang ang dating aping-api ka kay MG. Baka nakakalimutan mo. Kaya binlag ka ni MG ay nakita niya ang ginagawa mong panloloko. Nakita niya mga ginagawa mong panggagago sa mga OFW. Ginagatasan mo eh. 'Di ba? Nung nakakulong ka pa nga lang doon pa lang sa FFCI, yung mga OFW, bumili ng mga package, bumili ng mga kung ano-anong membership na yan. Registered ba kayo? Kayo ba'y accredited na gumawa ng ganun? Di ba? Hindi. Kaya nga kayo naalarma sa SEC, di ba? Kaya, nako, isa pong, alam niyo po sa mga kababayan natin, na patuloy na naniniwala dito kay Kulaong, na patuloy na humahanga, hindi po yan mabait. Nagbabait-baitan lang po yan. Yan po ang pinakahunyango na vlogger sa balat ng lupa. Bakit? Minumura nanay. Pero nangangaral kung paano magmahal ng kapwa. Paano mo nagagawang turuan ng iyong kapwa ng pagmamahal sa kanyang kapwa kung ikaw minumura mo yung nanay mo? Diba kailangan mahalin mo muna ang sarili mong pamilya bago mo ituro na mahalin ang iyong kapwa. Kahit nga sa palibasa to si Kulaong hindi nakikinig kapag sumasakay na eroplano. Di ba kahit anong sakyan mong eroplano, Cebu Pacific, AirAsia, o Philippine Airlines man yan, o Hong Kong Airlines, Cathay Pacific, ano sinasabi? Kapag dinedemonstrate na kung paano magsuot ng life jacket. Magsuot ka muna ng life jacket mo. Tulungan mo muna sarili mo bago ka tumulong sa iba. Ikaw, hindi mo nga magawang tulungan yung pamilya mo, lalo na magulang mo. Tapos, ang pinapangaral mo tumulong sa ibang tao. Paano nangyari yun? 'Di ba? Experience is the best teacher. Pero, sa nakita namin na minumura mo yung nanay mo, pero nagtuturo ka kung paano tumulong sa iyong kapwa. At sinasabi mo, bumaba ka ng eroplano dahil naisip mo kaysa pang relax mo, ipantutulong mo na lang sa ating mga kababayan. Paano nangyari yun? Na naiisip mo pa ang ibang tao kaysa sa sarili mong pamilya. Kailan ka tutulong sa pamilya mo kapag Marcos ka na? Kailan ka tutulong kay Manang Reme? Kay Nanang Reme? Kapag ikaw mayaman na talaga at hindi na puro yabang, naku, matagal pa yun. Time is running up, Kulaong. Mabuti pa, ipakita mo muna sa amin na tinutulungan mo pamilya mo, tinutulungan mo nanay, tatay mo. Hindi na sila kailangan mag-uling o magsaka. Hindi na sila kailangan gumising ng maaga, madaling araw pa lang para maghanap buhay. Saka mo sabihin sa amin na ikay handang tumulong sa ibang tao. Diba? Napakasagwa nung Kulaong. Kaya alam mo, tama yung sinabi ni Kap ninyo. Kaplastikan ang ginagawa mo. Ano yun? Tutulong ka sa ibang tao pero nanay mo nagbe-birthday, nasa lupa, nasa sahig.
Nakita ko nga yung isang kasal eh. Ano sabi dun sa kasal? Yung video. Ang niregalo mo, trip to Japan, ha? Nagawa mong bigyan ng trip to Japan yung hindi mo kaano-ano, yung hindi mo kadugo. Pero nanay mo, hindi mo man lang magawang trip to Boracay man lang. Hindi mo man lang magawang trip to El Nido para makapag-relax-relax naman. Ano ba naman yung kulaong? Tama si Kap. Hindi ka dapat pagkatiwalaan. Hindi ka dapat paniwalaan. Nako. Ewan ko ba? Ba't ganun talaga, no? Tama rin yung sinabi ni Kap eh. Kung meron man talaga na mas, alam nyo ito totoong kwento to. Meron sa akin nagsabi. Sabi sa akin, Mac, binablog mo pala si si Francis Leo Marcos, ano? Sabi ko, opo. Binablog ko po yun ngayon. Alam nyo kung ano sabi? Tatakot ako dun eh. Bakit? Kapag nagsasalita, di ba ang itim-itim ng mukha nun, tapos biglang gumaganon yung mata. Ang laki ng mata, tapos ang itim-itim ng mukha. Natatakot ako dun. Ay, natatakot po kayo? Oo. Kasi minsan pag pinapanood ko yan, parang baka mapanaginipan ko eh. Mukha kasing parang hindi magandang panoorin. Sabi ko, huwag nyo na pong panoorin. Sabi ko gano'n. Paano hindi ko panoorin? Nanonood ako sa'yo. Ay, nako. Di ba? Ay, nako, kulaong. Tama talaga si Kap ninyo. Kung meron man talagang nakakatakot ngayon dito sa mundo ng SOCMED, walang iba kung hindi ikaw yun. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama niya dito sa vlog ko na ito. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Mama chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po. Huwag kayo magpapabudol kay Kulaong, Hindi mabait yan. Ako.